Magandang araw! Sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba malalaman kung misleading ang isang graph sa isang research. Dapat tumutulong ang graph para mas maintindihan natin ang data. Pero kung minsan, nagiging mapanlin lang ito. Kaya ngayong araw, bibigyan ko kayo ng madidiling tips kasama ang mga halimbawa sa totoong buhay at sa larangan ng psychology. Madaming nagtatanong, ano nga ba ang isang misleading graph? Ang misleading graph ay graph na nagpapakita ng data sa paraang nakakalito o nakakalinlang. Maaari itong mangyari dahil mali ang scale, may tinatagong bahagi ng data o maling uri ng chart ang ginagamit. Dahil dito, nagmumukhang malaki ang maliit na pagbabago o nawawala ang tamang konsepto. Karaniwang taktika, ang pagsisimula ng y-axis sa hindi zero. Hindi pantay ang intervals, pagpili lang ng pabor na data, at maling paggamit ng pie chart. Red flag number 1. Tignan ng y-axis. Isa sa pinaka-common na paraan para malinlang ang viewer ay ang pagbabago ng y-axis. Kung ang graph ay hindi nagsisimula sa zero, nagmumukhang mas malaki ang diferensya kahit maliit lang naman. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung 90% ang satisfaction sa product A at ang product B ay 88%, maliit lang ang difference, diba? Pero kung ang y-axis ay magsisimula sa 85, bigla itong magmumukhang napakalaki, lalo na yung lamang ni product A. About naman sa psychology, kung may pag-aaral tungkol sa stress levels ng dalawang grupo at ang axis ay nagsisimula sa 50 imbis na 0, maaaring magmukhang sobrang mataas yung stress level ng isang grupo kahit konti lang naman ang tunay na pagitan. For red flag number 2, nakakalinlang na visual. May graphs kasi na gumagamit ng images o shapes na nakakalinlang. Halimbawa, kapag gumamit ng icons na sobrang lumalaki, kahit 10% lang ang increase. Isa pang halimbawa ay, may mga ibang news graphics na ginagawang mas malaki ang bars. Alam mo yun, para magmukhang mas malala ang isang issue o para suportahan ng isang political agenda. For psychology naman, nakakaapekto ito sa cognitive biases. Madalas kasi na mas naniniwala tayo sa malaking imahe kahit hindi ito tugma sa tunay na halaga. Kaya guys, be aware! For red flag number 3, kulang ang konteksto. Minsan kasi, misleading din ang graph kapag kulang ang impormasyon. Tulad na lamang ng sample size, time range, o labels. Halimbawa, maaaring ipakita ng graph na biglang tumaas ang crime rate. Pero kapag tinignan ng buong timeline, normal pala ito kada taon. Sa psychological research naman, pwedeng ipakita na bumaba ang depression rate. Pero kung walang nakalagay kung ilan ang participants, hindi natin masisiguradong reliable ang isang data. Red flag number 4, cherry picking o pinili lang ang magagandang data. Minsan kasi, misleading ang graph kapag tanging parte lang ng data ang ipinapakita. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Maaaring ipakita ng isang kumpanya ang buwan kung kailan mataas ang sales. Pero, minsan itinatago ang mga buwan na malalaki ang lugi. For psychology naman, pwedeng ipakita lang ng researchers ang sessions kung kailan nag-improve ang participants. Kaya mukhang effective ang treatment kahit hindi sa kabuuan. And guess the red flag number 5. Tama ka. Mali ang uri ng graph. Minsan, nagiging misleading dahil maling graph ang ginamit. Halimbawa, ang 3D graphs ay kadalasang nagpapalaki ng mga bars at nakakabago ng perception. Isa pang halimbawa, kung ang pie chart na sobrang dami ng categories, nagiging mahirap i-compare ang sizes ng slices. Imagine mo, sobrang dami niya. So, mahirap siyang i-compare dahil sa size nila. For psychological, relation, may kinalaman nito sa human perception natin. Madali tayong malinlang ng shapes, angles, at depth. Kaya mali ang nababasa natin sa graph. Overall, nagiging misleading ang graph kapag minanipula ang axis,
nakakalito ang visuals, kulang ang konteksto, pinili ang data, at maling graph ang ginamit. Kaya dapat palaging maging mapanuri, lalo na sa research, balita, at psychological studies. And guess what? That's it for today. Thank you for listening and sana may naintindihan kayo. Till our next video!